Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Ayan, this is Anthony, ang palagian nyo nakakakwentuhan, ka-sharing ng mga experience dito sa ating pag-aalaga ng RTL Chicken. Ayan, so sa umagang ito, ang pag-uusapan natin is mga common question when starting a ready-to-lay chicken business. Ang lahat ng yan, pag-uusapan natin pagkatapos lang ng isang maikling intro. Okay guys, welcome back dito sa ating panibagong video. Ayan, so maraming salamat sa inyong pag-tune in sa ating panibagong episode dito sa ating channel. So ngayong umaga na to, katulad ng sabi ko, ay pag-uusapan natin is yung mga common questions kapag nagsisimula tayo ng ating RTL chicken business. Ayan, so yan ang sasagutin natin. So kung bago ka guys dito sa channel na to ay baka naman masusubscribe mo itong ating channel na sa ganun ay patuloy tayong lumago at marami tayong matulungan. Pakiclick mo na rin yung notification button at nang lagi kang updated sa ating mga videos. So yan, wag na natin itong patagalin guys. Ano ba yung mga common questions na ating itatanong pagka tayo ay nagsisimulang magnegosyo, So, ang lahat ng yan ay iisa-isahin natin. So, kapag nagsisimula tayo ng business, kailangan marami tayong mga tanong na dapat sinasagot bago tayo magsimula. So, ang unang-una diyan guys is yung business sa pagbi-business planning at feasibility. What are the demands for ready-to-lay chicken in my area? So ano nga ba yung demand? Meron bang demand sa pagsisimula mo ng ready-to-lay chicken? So kailangan sinasagot natin yung tanong na yan. Kailangan ba? Baka magtayo tayo, wala naman palang bibili ng ating itlog. Ikalawang tanong dyan is, who will be my target customers? Kapitbahay nyo ba? Sino bang mga iyong target customers dyan? Palengke ba? Resellers ba? O kung sino man. So dapat meron tayong malinaw na sagot diyan. What is my initial budget and how much capital is required? So yan lagi yung ating tinatanong. Magkano ba ang initial budget na kailangan natin gastusin sa pag-aalaga natin ng RTL chicken? So at madali bang makuha yung ating return of investment? So do I need permits and licensing to operate the business? So yan yung mga importante na tanong kapag nagsisimula tayo. Meron bang demand? Ikalawa, sino ang ating target customers? Ikatlo, ano yung ating initial budget na kailangan? At ikaapat, kailangan ba natin ng permit? So itong mga tanong na to dapat nasasagot natin sa business planning pa lang guys. So importante na meron tayong pagpaplano dito sa ating negosyo. Otherwise, pagka meron tayong problema at hindi natin in-address, magkaka-issue tayo, magkaka-problema tayo na dapat sa una pa lang na-address na natin. Okay? So sa sunod nating pangalawa natin dapat tinatanong is sourcing ng ating mga manok. Saan tayo kukuha? Where can I source highly quality ready-to-lay chicken? Saan tayo kukuha? Ang daming nagtatanong sa atin guys, araw-araw halos dito sa ating mga videos, nagtatanong sila kung saan ba may legit, may quality na chicken na pwedeng makuhanan. So yan yung iyong isa sa mga pinaka-importanting itatanong kapag ka ikaw ay nagsisimulang magplanong magnegosyo ng RTL chicken. So yan. Ikalawa ay how do I ensure that the chicken are healthy and vaccinated? So make sure na itatanong mo ito. So dapat malaman mo kung yung bang manok na kukuhanin mo ay mga healthy at fully vaccinated. Kasi may mga manok na ibibenta sa'yo, iiskamin ka, tapos yun pala ay hindi pa healthy, dating sa'yo may sipon, tapos hindi pala vaccinated. So make sure na meron kang pagtatanong na ganyan sa iyong kukuhanan ng iyong mga manok.
Ikatlong na katanungan dapat ay sasagutin mo, what breed of chicken is most suitable for egg production in my locations? So, importante yan, no? So, what kind of breed of chicken na ang aalagaan mo? Rhode Island Red ba yan? Free-range ba yung gagawin mo? Lawman ba yan? Naka-cage ba dapat? Ano yung manok na pwede na madaling alagaan at suitable sa iyong lugar na pag-aalagaan? Now, yung third topic na pwede mong pagtanungan is yung housing and equipment. So, what type of housing or coops is ideal for ready-to-lay chicken? Ano ba yung iyong gagawin? Nakakulungan ba yan? Naka-coops? O yan ba yan ay naka-battery cages? O free-range ba yan? O ano yung iyong ideal na housing or equipment na gagamitin? What equipment do I need? Merong bang feeders na kailangan? May waterers ba na kailangan? Lightings na kailangan? Ito yung mga importante na dapat alam natin, no? So, yan. Sunod na topic, yung pang-apat, feeding and health ng iyong mga manok. So, ano yung mga tanong na pwede mong itanong sa sarili mo? What type of feeds is best for egg production? So, may mga feeds na iba-iba ang brand, anong type ng feeds ang kailangan mo. Ito ba ay fillet, ito ba ay pellets, ito ba ay crumbles, ito ba ay mass, ito ba ay anong klaseng brand ng pagkain ang iyong ipapakain sa iyong mga manok. Sunod is how do I manage and prevent diseases? Siyempre, dapat ito pinag-aaralan mo na bago ka magsimula. Kasi pagka nagsimula ka, wala kang idea pag nagkasakit ang iyong mga manok o paano mo ipiprevent ang mga diseases na pwedeng dumapo sa mga manok, malulugi ka, no? So dapat, ngayon pa lang, pinag-aaralan mo na yan. Tinatanong mo na sa sarili mo, paano ko ba i-combat yung mga diseases na pwedeng dumapo sa mga manok na meron ako sa aking farm. Yan, so okay, what vaccinations or supplements are necessary? Kailangan ba akong magpainom ng mga supplements? Kailangan ko ba yon? Kailangan ko bang kumuha ng mga veterinaryo? Kailangan ko ba na magbigay ng antibiotics? So dapat itong mga tanong na to, inaalam natin, dapat alam natin to at alam din natin yung sagot, no? So ang pinakahuli sa feeding and health, what are the signs of stress or illness in the chicken? So, dapat alamin mo, malinaw sa iyo na paano ba nai-stress ang mga manok. So, syempre, pag nai-stress ang mga manok, bumababa ang egg production yan. Kapag nai-stress ang mga manok, namamatay yan, nababasagan ng itlog sa loob ng tiyan. So, sa loob ng bahay itlog. No? So, yun. Paano mo ba mapiprevent o ano yung mga signs, paano mo manonotice yung signs ng stress at saka yung mga sakit na pwedeng dumapo sa iyong mga manok. So these are important questions para sa feeding and health ng iyong mga manok. Panglima, marketing and sales, no? Isa sa mga pinaka-importante din ito. Dapat ito yung mga tanong na tinatanong mo. How do I price my ready-to-lay chicken competitively? Siguro ito yung eggs na, no? Paano mo siya ipa-price competitively yung mga itlog na makukuha mo? Ikalawang tanong is where and how I can market my business. Social media ba to? Local ads, farmers market, tindahan ng mga tindahan, ayan, groceries. Saan mo i-market yung iyong market? Malinaw dapat ito kasi ito yung pinag-uusapan natin ng huling video natin na kapag hindi malinaw yung iyong marketing strategy, dito nagsisimulang malugi yung mga RTL business farmers na katulad natin. Yung mga small farmers nalulugi dahil hindi nila alam kung paano i-market. Okay, so sunod is do I offer delivery service or bulk discounts? O yan, kailangan mo ba yan? Kailangan mo ba na i-deliver sa mga customers mo yung mga itlog o papipick up mo na lang? Alin yung mas prepare mo? So yan, yan yung iyong mga tanong na dapat tinatanong.
Ika-anim na topic is yung financials and operations. No, what is the expected return on my investment? Ano yung iyong expected return? So dapat computed na may projected income ka, may projected expenses ka, at magkano yung pwedeng bumalik sa iyo kada buwan at gaano katagal bago mo mabawi yung puhunan mo. So importante yan sa business planning, guys. Importante na tinatanong mo, hindi ba ako malulugi dito? Importante kailan ko makukuha yung aking return of investment. Kasi pag nagnegosyo ka, hindi dapat sa palugi. Dapat tutubo, dapat kikita. Okay, sunod na question is, how do I keep track of expenses, sales, and profits? So importante ito. So dapat tinatrack down mo lahat, yung iyong expenses, yung iyong sales, at saka yung iyong profit. No? So pagka hindi mo tinatrack down yung iyong benta, yung iyong gastos at yung iyong tubo, at na sinasama mo yung pera mong personal doon sa business na kita, doon ka malulugi. Kasi magagastos mo yung iyong mga pera na dapat ay nasa pang-business lang. So dapat hindi pinagsasama yon. Dapat tinatrack mo magkano na ba ang expenses ko. Magkano na ang kinita ko? Baka lugi ako, baka kukunti ang kita ko, mas malaki expenses ko, baka pwede kong bawasan ng konti yung expenses, hinay-hinay lang ako para may profit ako. So yon. Ang huling tanong sa financial and operations is, what are the recurring cost and such as feed and vaccinations? So syempre dapat alamin mo na yung paulit-ulit mong gastos, may fixed price ka na yan. Unang-una yung feeds, ilan ba ang kinakain ng mga manok mo sa isang buwan? So dapat estimated mo na yan. Ilan ang vitamins and supplements na pinapainom mo dyan? At ilan yung pinapainom mo na antibiotics at yung mga other expenses na fixed, no? Dapat meron ka na niyan na ready na mga calculations, no? Panghuli na topic is yung scaling the business. Syempre pag magninegosyo ka, guys, no, ng ganito ng RTL business, dapat nakikita mo yung future. Nakikita mo na etong business na to ay pwedeng scale up, no? Itong business na to ay pwede nating pagandahin pa, no? Padamihin pa. So dapat pinaplano mo yung pag-scale up, no? Yung pag-expand o expansion ng business. So ang tanong mo dapat dyan, how do I expand my business if demand grows? So dapat tinatanong mo, paano ba? Ano bang dapat strategy na meron ako para makapag-expand ako kasi baka lumaki yung demand para sa negosyo ko. No? Pangalawang tanong at pinakahuling tanong is, can I diversify by selling other poultry-related products, eggs, feeds, or equipments, o yung mga ganon? Kasi kung mapapansin ninyo, si Mang Mags, hindi lang siya nagbibenta ng itlog, nagbibenta siya ng RTL chicken, nagbibenta siya ng feeds, nagbibenta siya ng equipments, nagbibenta siya ng kiluhan ng itlog, nagbibenta siya ng mga cages at mga ganon. So kaya mo ba na scale up yung negosyo sa ganitong pamamaraan? So dapat inaalam natin yan. So guys, those are 7 topics na may mga tanong tayo na dapat tinatanong natin sa pagsisimula natin ng negosyo. Ayan. So una, business planning and feasibility. So dapat may mga tanong ka dyan, nabanggit na natin yung mga questions na yan. Sourcing chicken, yan. Pangalawa, pangatlo ay housing and equipment. Tapos feeding and health. Tapos yung marketing and sales. Tapos yung financials and operations, and then scaling the business. Those are the 7 topics na may mga tanong na dapat nating tinatanong. Kapag hindi natin tinanong at hindi natin kayang sagutin, yung mga tanong na binanggit natin kanina ay hanapan natin ng mga sagot. At kapag may mga sagot na tayo, malinaw na sa atin yung mga sagot sa mga tanong na yan, pwede na tayong magsimula ng negosyo. At sigurado ako, kapag nasagot mo ang mga ganyang klaseng tanong sa pagsisimula pa lang ng business, sigurado ako magiging profitable lang iyong negosyo. So guys, maraming salamat. Hopefully ay may natutunan kayo sa panibago nating video. Ayan. So thank you so much. God bless. At see you all sa susunod nating video. Bye-bye!